Sa mga nagbabalak dyan na magpunta ng Korea, ito na ang top 5 tips when traveling to Korea na maibibigay ko sa inyo. So first thing first, syempre i-secure mo na yung airport transfer mo papuntang hotel mo. Lalo na kung ang flight mo ay late flight or early morning. Alam niyo kung bakit? Kasi yan yung time na antok ka na, antok na antok ka pa or pagod na pagod. Nakaka-stress naman kung iisipin mo ba paano pumunta sa hotel mo, no? Kaya pero 'pag may airport transfer ka, so sasakay ka na lang at ayan, makakapag-rest ka na, 'di ba? Kaya ka nga magbabakasyon, eh, para makapag-relax, hindi para mag-stress, no? Mag-book ka na din ng hotel kahit hindi expensive, basta comfortable, may mapagpapahingan kayo. Number 2, isipin nyo na ang i-explore nyo is yung major city, especially kapag first time nyo. So, first time nyo sa Korea, better if yung Seoul yung puntahan nyo. Kami, second time namin, so kaya Seoul and Busan yung in-explore namin for this year. Tip number 3, avoid expensive transportation. Naku, pag pumunta ka ng ibang bansa, huwag ka ng pa-taxi-taxi or Grab or Uber. Apakamahal niyan. Isa pa, hindi pa kayo magkakaintindihan ng mga driver, lalo kung hindi is English speaking, no? So, magkakabadtripan lang kayo. Masisira na yung araw nyo. Dahil naman maganda ang train system na sa ibang bansa, why not i-try nyo yung kanilang mga subway at metro? Mura na, mabilis ka pa makakarating. Kung problema mo naman, katulad namin na may mga toddler, ay nako, toddler friendly, no? May elevator yung mga stations nila, kaya walang problema. At yun, kapag binalik mo yung card, may sukli ka pa. O, diba? Tip number 4, plan your itinerary ahead. Siyempre, mag-research ka. Ano ba yung magagandang lugar na pupuntahan nyo? Ano ba yung mga masasarap na food, na local food na pwede nyong itry? Ano yung mga resto na masasarap? Saan magandang bumili ng pasalubong? Saan yung mga kakaibang lugar na pwede nyong puntahan, na sa Seoul nyo lang makikita? O, tingnan nyo ako, nagawa ako nung trip namin. Tapos sinabayan ko pa ano yung mga OOTD namin. O, 'di ba? Titingnan ko na lang doon. So, pag nag-prepare ako ng mga damit namin, titingnan ko lang yung list ko. O, 'di ba? Tapos yan, tulad kami, nag-research ako. Ito, yung pinakamalaking library sa Seoul, pinuntahan namin yan. Dahil sa Seoul lang siya makikita. Ito ding floating Starbucks on Han River. O, 'di ba? Sa Korea lang naman meron yan. So, yung mga ganyan, yung mga sample na maganda yung i-research. Nagpunta kayo ng Ensol Tower, wala namang ibang Ensol Tower, dyan lang. I-try nyo din yung mga kakaiba nilang pagkain, like itong fruit, candied fruit. Ayan, meron pa kami isang pinuntahan. Dahil nga sikat na sikat ito na napapanood sa Netflix, pinuntahan din namin ang Lady in Gwangjang kasi nga at trinay namin yung masasarap niyang luto. Nakatry din kami ng ibang mga Korean food. Iba't ibang klase ng kimchi. O, diba? Nakakatuwa. Ni-research talaga namin kasi yan. Tapos, take note ha, i-try nyo din maghanap dito. Dito kami nakabili ng napakamurang handbook para dun sa dalawang girls ko. Kasi kapag sa department store nyo binili, nako, medyo mahal. Kapag nasa Busan naman kayo, i-try nyo yung mga seafood nila. Dahil nga, maraming beaches doon. So, medyo mura ang seafoods at fresh na fresh. Yan. I-try nyo din yan, yung mga BTS, yung mga K-pop fan, i-try nyo rin. I-try nyo din yung mga nabibili sa 7-Eleven kasi maraming kakaibang mga drinks at food doon. Pag mamimili naman kayo ng mga pasalubong, ay Daiso ang inyong pupuntahan dahil napakamura dyan. Tapos, pumunta kayo sa Insadong. Merong mga dyan yung pwede nyo mahilig sa mga art crafts. Ay, nako, Insadong yung sagot naman sa inyo. Kapag mahilig kayo sa pagkain at mag-food trip, night market ng Myeongdong, yan naman. O, di ba? Iba't ibang klaseng kakaibang pagkain ang matatry nyo dyan. Huwag pa niyong i-mention ha, yung mga murang makeup or cosmetics or skincare na mabibili nyo dyan, na syempre alam naman natin very effective kasi naman tingnan nyo naman ang mga kutis ng mga Koreans, di ba? Wala kayong masasabi dyan. Yung mga napapanood nyo lang sa K-drama, matatry nyo lahat yan dito. Basta ang tip lang doon, i-plan nyo ahead para hindi kayo nagagahol sa oras, para wala kayong mga lugar na hindi mapupuntahan at magsisisi kayo sa huli. Syempre, no, mahal din naman ang plane ticket papuntang Korea. Tapos magpapa-approve ka pa ng visa. So, mas maganda kung maiplan nyo yan ng mabuti. Especially pati mga isusuot nyo. Dapat syempre kung nasa ibang bansa ka, na ayon ang damit nyo dun sa weather. Like kami, medyo summer to papuntang autumn. So, dapat sakto lang yung damit. Hindi ka pwedeng mag-coat-coat dyan kapag summer, di ba? Edi ang init niyan, maka-aura ka lang. Huwag ganun. Dapat magre-research din tayo
dun sa lugar na pupuntahan natin. Ang top 5, dapat maging mawais tayo sa exchange rate. Pagdating nyo sa Korea or sa anong bansa, huwag kayo dun magpapapalit. Mas maganda may dala na kayong pera, or itong ginagawa namin, nag-withdraw kami pagdating namin dun sa airport ng bansa na pinuntahan namin kasi mas mura or mas maganda ang palitan. Ako, maniwala kayo sa akin. Yan ang ginagawa namin ever since. I-check nyo din yung mga tax refund policy nila, no? Kasi sayang kung bibili kayo ng gadget or jewelry, malaking tipid din to. At ito ang bonus tip ko sa inyo. Better kung magbubook, hindi to sponsored pero better kung magbubook kayo ng mga activities sa Klook. Yes, dahil bukod sa makakatipid kayo, marami silang mga promo rate. Pati yung mga fina-follow nyo content creator, nagbibigay sila ng promo code. So, magagamit niyo yun kasi makakatipid kayo, very convenient. At alam nyo ba, karamihan sa mga attraction may sariling pila ang Klook. O, 'di ba? Hindi ka mapapagod. Ma-maximize mo yung time mo, ma-maximize mo yung energy mo at makakapag-enjoy ka pa ng bongga. O ano, sana nakatulong 'to ha. See you soon Korea kayo. Yun lang. Bye!